Gumulantang sa buong sansinukob ang pinaka-eskandalosong revelasyon na yayanig sa bawat hibla ng ating kasaysayan at tila isang tsunami na tatangay sa buong Malacanang ngayong gabi. Sa isang nakapanghihilakbot na ulat na kumakalat na tila apoy sa bawat sulok ng internet, hindi na raw kinaya ng katawan ni Pangulong Bongbong Marcos ang tindi ng pressure at kasalukuyan na itong isinugod sa isang selyadong ospital matapos ang isang biglaang pagbagsak sa gitna ng isang lihim na pagpupulong. Ayon sa ating mga espiyang nakatago sa bawat madilim na kanto, huling-huli sa kamera ang panginginig ng mga security detail habang ang mga itim na sasakyan ay nagkakaripas ng takbo upang itago ang katotohanang ang pinuno ng bansa ay nakikipagbuno na sa kamatayan sa gitna ng kadiliman ng gabi habang ang mga aparato sa loob ng kanyang kwarto ay wala nang itinitibok kundi takot. Hindi makapaniwala ang buong mundo sa nakakangilong eksenang ito kung saan ang bawat pasilyo ng kapangyarihan ay nababalot ngayon ng matinding kaba at sindak dahil sa balitang ang mga pinakaiingatang ebidensyang magpapadiin sa kanya ay nasa kamay na raw ng mga otoridad. Ayon sa mga saksing nasa loob mismo ng mga selyadong silid, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo nang lumabas ang mga dokumentong selyado ng ginto at bakal na nagpapatunay di umano sa mga lihim na transaksyong pilit na ibinaon sa limot sa loob ng maraming dekada at ngayon ay hawak na ng mga general na handa ng bumaliktad. Ang bawat sulok ng palasyo ay tila naglalaway sa sindak dahil salamat na hindi na kailanman mabubura ng anumang yaman habang ang mga selyadong vault ay isa-isang nabubuksan sa harap ng nagbabagang hustisya. Binabatak, di ba? Embrace my no since birth. Sabi niya, well, lucky lang ako. Siguro kaya ganito ako magsalita dahil swerte lang din ako, no? Binayaan ako ng Diyos ng parang ratokadong ilong. Pero it's really perfect, darling. Alright, let's go about the kabayo. Na nag-send kasi sa akin, ito. Okay, so pumunta sa ibang bansa. I mean, sa airport yan. I don't know kung saan bansa. Huwag natin pag-usapan. Irrelevant naman. Listen to this. Si ano to, artista? Sabi ni nanay, si ano to, artista? Okay, mga Bisaya pa si nanay, mga kababayan pa natin yan. Okay, kasi kailan ko mag-comment dyan dahil nakaka-relate nga ako dyan sa mga ganyan. Siyempre, ang lola ninyo, artista-artistahan ng dating. Si ano to, artista ito? Si ano to? Si ano? Uy! Ito yung sikat na artista sa Pilipinas. Nagagalit, no? Thank you. Ito yung sikat na artista sa Pilipinas. Okay? Uwi ka na ng Pinas. Happy New Year! Happy New Year po. Hindi nyo ako kilala ate. Oh, Happy New Year, hindi nyo ako kilala ate eh. Nagagalit, di ba? Parang masama loob. Hindi, kasi basta nakikita kita sa TV. Tama na video mother. Tama na video, mother. Tama na mother. Ay, si ano to, artista? Alam mo, ang yayabang ng mga putang ina nito. Diba? Tikat ka. Ang yayabang. Kasi may nirelease yung PEP. Anong comment niyo doon? Can you comment? At babasahin natin for 2026. Okay? Ang yabang, hindi niyo nga ako kilala, ate. Hindi dapat nagpakilala ka. Ako nga po pala si Vice Ganda. Thank you po. Ganun yung tao. Hindi nyo, i-expect mo ba kilala ka lahat ng tao? Putang ina ito. Diba? Lina Chav. I-expect mo ba kilala dahil ikaw ay sikat ka, feeling mo sikat ka? Oo, kilala ka ng tao, pero hindi lahat ng Pilipino kilala ka, gago. Ay, hindi ka kilala, kabayo. Tapos may drama siya sa inaaway pala niya yung kababayan natin. Okay, na nagsabi-sabi na, yun nga, ng video. Asa na yun? Ito, sabi dito sa headline ng PEP. Vice Ganda on viral video of him at the airport. Ityoserang hindi niya alam ang pangalan ko. Kitang-kita ko siya nung nakita niya ako. Sabi niya, ay Vice Ganda. Tapos binibideo niya ako. Hindi naman nagsalita ng Vice Ganda si tita o si ate. Ayoko nang ikwento ng buo dahil mababash ka lalo. At naman putang inang ito, i-unfollow nyo na yung putang inang yan. Alam mo kung sino? Diba? Ayan o, ito pinakita ng PEP. Sino ka ba? Dahil may pera ka? Dahil sikat ka? Yun ba ang pamantayan ng buhay? Alam nyo, mga kababayan, nanggigil kasi ako, naawa ako. Marami kasi, syempre, di ba, nung pumunta ako sa iba't ibang bansa, kahit dito, eto, kasi, meron kasing, hindi lang to isang beses, dalawang beses na pagkakataon. I think, sa Europa, at dito sa Amerika, hindi lang isa. Ang sabi sa akin ng kababayan natin, sabi niya, binanggit na yung pangalan nung nagpapahawak ng suso sa isa entablado. Siguro kawig kami ng buhok, di ba? Ganon. Sabi niya sa akin ni ate, tuwa siya. Kunyari sabi niya, kokak, palakang kokak, ganun. Idol kita, sabi niya sa akin. So binanggit niya pangalan, hindi Maharlika.
Hindi ako nagalit. Sabi ko, ate, sabi ko gano'n. Sabi ko, ate, hindi ako dun nagpapahawak ng suso. Si Maharlika to. Sabi niya, ayun nga, Maharlika. Sabi niya, gano'n, nakalimutan niya. Kasi hindi lahat, lalo ng mga elderly, no, akala nila, sikat, ganyan, kakilala, hindi nila matatandaan yung pangalan. Even tayo, nagkakamali sa pangalan. Itong putang inang kabayong ito, akala mo naman, o ano ka, dahil sikat ka, dahil may pera ka, dapat kilalanin ka ng tao? Putang inang ito, jutang Jenemes. Kung hindi nga sabi nga nang nag-comment dyan, kung hindi ka nang nagpaparito ako, hindi ka magiging mukhang tao, di ba? Masikat na tayo, sabi ni Samsung. You know what I mean? Kaya nga, okay. Kaya nga ako, kasi ako hindi talaga ako pag nakita ko ng mga artista, mas mataray ako sa kanila. Excuse me? No, chika lang. Hindi, kasi ako, like syempre Maharlika, vlogger ako, hindi ko alam kung pag may nakakita ako ng artista, gusto nila ako or what, di ba? So hindi natin alam yun na kunyari, ganon-ganon ako. Sasabihin ko, oy, kabayo, idol kita, kabayo. Tapos sasabihin sa akin, ay nako, buisit ka Maharlika, gaganon ako because of my political views. So hindi ako dapat nagaganon-ganon. May ano yan, may parang masyadong entitled at may manifestation of narcissism. 'Di ba? Ganun yung mga type of behavior na mga narcissistic na akala mo dapat i-acknowledge mo, dapat kilala mo sila. Ano mga putang mga artistang to? Bakit? Kung sikat kayo, pag sampalin ko lahat kayo. Sino kayo? 'Di ba? Sino kayo? Porque nakikilala kayo sa entablado, dapat ang acting nyo, dapat kilalanin nyo ko. Si ganito ako si kabayo, ako si crocodile. Mga ganyan. Kaya, huwag niya kayo nag-idolize yung mga taong ganyan na ang tingin sa sarili, akala mo pagkataas-taas. Ako may mga moment nga ako na pinatawag ako, sabi ko, hindi po ako yun, hindi ako yung binubugaw ni Bugaw. Magagalit ba naman ang mga bugaw, Lu? Hindi kasi ilang beses talaga, even before pa, nung bago pa kahit sa Pilipinas pala, akala ako daw ako daw yung binubugaw na nagpapahawak ng ito kasi mga grupong ito, hindi magpapahawak ng suso, magpapadila ng buto, yung mga ganon. So, ako kinukorek ko, hindi ako yun. Diba? Mas lindog ako doon. Yes, entitled yung kabayo. Ay, nako, ambot. Sabi ni Shelo, true, minsan sa sobrang excitement, nakalimutan mo na, lalo kung may edad na. Hindi totoo yun. Nakakalimutan ako. Ang dami nagtatawag sa akin. Nagagalit ba ako? Hindi ako nasabi, excuse me, hindi ako yung binubugaw, no? Hindi ganon. Dapat, ang eksena mo, magpakilala ka. Ay, tita, sabi niya, hindi. Ako, di ba, kunyari, ako po si Vice Caballo. Ako po yung, yung gumagano. Ooh! Dapat, di ba? Pakayabang. Ano kung hindi ka kilala ng tao? Ano kung sikat ka, hindi ka kilala ng tao? Ako nga nagmamaganda. Alright? Ano sabi? Bembangism, sabi ni Den Scorpion. Okay? Pero minsan sa sobrang excitement, nakakalimutan lalo, sabi niya, ni Shella, nabasa ko na nga yan. Ano pa mga chika? Kung makasalubong ko yung si Kabayo, dead man lang yan sa akin. Dead man niya. Alam nyo, mas na-admire ako o nagtutuwa ako sa mga artista na merong cause sila sa buhay at hindi sila mayabang. Sila ay people person, pero kasi iba-iba yung tao eh. Meron kasi na, mga Team Alpot, akala mo kung sino mga sikat na mga putang ina. Di man sikat, masikat pa tayo ng mga bakla. Si Maharlika nga. Si Maharlika nga kahit saan, di ba? Sa airport, sa CR, ay palangga! Tapos beso-beso, ay palangga, chu-chu-chu-chu. Hindi, pero totoo yun. Wherever I go, may nakakilala talaga saan, sa cruise, ay palangga! Dahil kasi alam nila yung personality ko, akala mo talaga magpamilya na kami, yayakapin pa ako ng gano'n, palangga, yakap-yakap naman ako. Sabi ng mga kasama ko, baka mamaya, padala ni Satanas yan. Hindi naman tayo siguro masusundan ni Satanas dito. Yakap-yakap. Tapos, kasi yung personality ko, kilala niyo ako yung mga nakilala sa magsasayaw ba tayo? Ano ba? Ano bang natin? Dramatization. Kasi, hindi mo kasi ilalagay sa ulo kung ano yung, kunyari, let's say, we have to admit, di ba, kilala naman talaga niyo yung alindog. Pero never ko inisip sa sarili ko na, I'm big. Big lang yung boobs ko.
But my heart is still warm. Di ba? Ganon lang yon. Okay? Hindi ka dapat, mga artista, dapat naman, sino kayo? Putang ina nyo. Pare-pareho lang tayong tao. Ngayon, napagbigyan kayo dahil kumabit kayo sa mga, I'm not referring to the kabayo, napagbigyan kayo dahil nagkabit kayo sa mga politiko, nagkapera kayo, akala nyo kung sino na kayo, mag-iatay ka mo. Diba? Alam nyo yan sa Hague, alam nyo yan sa Europa, pag I remember Ma'am Beth Pininger ng Switzerland, na nakitulog kami doon, okay, nakitulog kami kay Palangga, ayang-iya naman siya kasi surprise. Pagod na siya, sabi ko na gano'n, Madam, matulog ka na, ako na bahala. So pinaghalongkat ko yung mga yung cabinet niya. Pero kumuha ko ng mga unan, kumuha ko ng mga sapi namin sa floor o sa floor, sa kama. Kumuha ko ng mga towel, gano'n kasi nahiya kami na nga lang nakitulog doon eh. Tapos nahiya siya kasi parang, Marley ka, gano'n. No. Matulog ka. Sabi ko Palangga, matulog na kayo. Sabi ko, alam ko pagod kayo. Ako na bahala. So pinaghalongkat ko yung mga cabinet nila doon. Kumuha ako ng mga towel namin. Hindi porket sikat ka, kilala ka dapat mag-inarte ka na royal ka, katulad ni Bangag at ni Satanas, mga mukha nila, mukhang alkitran. Hindi ganon. You have to be human. Kailangan mo maging tao na hindi porket yung kababayan natin ay domestic helper or OFW, kung ano man ang ginagawa nila, ang tingin na natin, taas sila. No? Ako hindi ko kayo nakikita sa ganon. Even lang. Wala naman tayong pinagkaiba eh. Wala tayong pinagkaiba. Pareho lang tayo mga Palangga. Diyos mio, mga working student dami dyan, alaga ng politiko, sabi ni Vanny Cañete. Alright? So kaya kayo, huwag kayong masyadong magyabang. Like yung mga vloggers na akala mo kung sino, yung iba naman, hindi naman lahat, akala mo kung sino mga alpot. Di ba? I just don't understand. Well, hindi siya I just don't understand. Alam natin, nakakanya-kanyang saltik ang tao. I just so happen na si Kabayo, ang taas ng tingin niya sa sarili niya. Diba? Galing ka rin naman sa lusak. Hindi ka naman ipinanganak na may golden spoon or silver spoon. Diba? At least ako, ipinanganak ako may silver spoon. Maghanap tayo ako ng silver spoon. Teka nga. Teka lang ha. Nagliligpit kasi ako ha. Hindi naman kayo ipinanganak na may silver spoon. Ako, meron ako silver spoon. Mayaman ako. Diba? Silver yan. Kalilinis ko lang kasi itatabi ko na dahil syempre pang malakasan lang to. Okay? Anyway, mga kababayan, si Kabayo nanay niyan ay caregiver sa Amerika. Wala namang masama doon na Palangga, no? Sa mga pinagdaan. Yeah, totoo. Kaso lang, kung magmamalaki ka at magyayabang ka na akala mo kung sino ka, wala ka namang paninindigan, di ba? Dati galit na galit ka kay Marcos Jr., galit na galit ka sa mga gobyernong kawatan, pero tahimik ka, Kabayo, sa pagnanakaw ni Satanas dahil nabigyan ka ng opportunity para mag-picture-picture kay Bangag, di ba? Magsasalita lang kayo ng mga pagnanakaw pero wala kayong gawa, di ba? Mag-emote-emote na kayo sa EDSA, pero hindi naman kayo naninindigan talaga na panagutin ang mga bangag, ang mga adiktus. Diba? Dahil nga, galit lang kayo kay Sara Duterte. Ganito mga hayop na ito eh. Pero wala kayong pakialam sa taong bayan. Bakit ko pinag-uusapan to? Kasi itong mga taong ito, akala mo, di ba? Akala mo, pinagluloko nila yung taong bayan, yung mga nagpa-follow sa kanila, yung mga bata, mga bagets, na siguro, natutuwa sa kaletsyahan niya. So, pero wala namang ambag sa bayan. Kaya nga ang mga celebrity, dapat meron silang kaakibat na responsibility sa taong bayan kung ano yung mga makakabuti. Diba? Since lumalabas-labas sila sa EDSA, diba? Pero hindi nila binabanggit na si Marcos ay magnanakaw, si Satanas ay butod, adiktus, tsoktsakera, kung ano-ano pa. So, ibig sabihin, hindi nila mahal ang taong bayan. Diba? Nandiyan lang sila pag gusto nilang, depende siguro kung may mga talent fee sila, they're not really fighting for you, for the Filipino people. Kasi conveniente ang buhay nila. Maayos ang buhay nila. Tapos yung mga ordinaryong mga fangirl o mga nag-admire sa kanila, hindi lang siya makilala, nagwawala na siya. Diba? O sasabihin niya, pag masalta pa daw siya, baka mabash yung nanay. Imagine mo, sino ba yun, yung kababayan natin? She's just an ordinary fan or person na nakikita niya, sinabi naman niya na nakikita niya sa TV, wala naman siyang intention para what?
Di ba natuwa lang siya? Oh, ako, I remember again, sa Canada, may nakilala ako sa Vancouver, sa Calgary. Dalawang mag-asawa, may picture yun na pinost ko. Nitignan nila ako. Kaya titignan nila, sabi ng mga baklang kong kasama, bakla, sabi nga na, bakla, kakilala ka nun kasi tingin ng tingin sa'yo. Ganon-ganon. Tingin ng tingin, nakasmile. So nilapitan ko, kababayan ko pa pala. Hindi yan matandaan yung pangalan ko. Tapos ang ginawa ko, sabi ko, hi po. Sabi ko, kamusta? Ganon ako, machika boom boom talaga ako. Hello, tita, tito. Sabi ko, ganon, kamusta? Anong mga chika-chika boom boom dyan? Ganon kasi talaga ako in person. Sabi niya, kilala ka ta. Sabi niya, from Vancouver kami, ganyan, ganyan, ganyan. Kilala ka ta, ganyan, ganon. Sabi ko sa kanya si Maharlika po. Oh, Maharlika! Ganyan, ganyan. Yakap-yakap, beso-beso. Oh, kilala ko si Sandra. Kilala ko sila Charlene. Eh, di nag-chika boom boom na kami. So, ganon yung tao. Hindi ano ka, di ba? I-approach mo na yung tao kung natutuwa sila. Sa'yo, hindi magyabang-yabang ka. Tama na yung camera na yan. Mga puking inang ito, kala nyo naman, ang ganda-ganda yung tignan sa camera, yung dalawang yon, yung pinakita natin. Eh kung hindi nga kayo lagyan ng formalin, hindi kayo magmukhang tao. Now what? Enough for the chuba-chuchu. Good morning, Ganggang. Ang aga nagising, sabi ni Senior Journey. Kawangis na din sa tanas, sabi ni Russell. K1, K2, K is very pangit and K2 is pangga. Sabi ni Dance. Okay, K1. Okay, let's talk about impeachment. Okay, dahil ngayon, ang, di ba, magpe-February na, magpe-Febrero na next month. Right, asa na yon? Ito. So, inuumpisahan na nila, mga kababayan, ang pagpapa-impeach nila kay Inday Sara. Okay? Tig-up ako ng tig-up. Kasi kape ako ng kape, nakatatlo na yata ako. Okay. So ngayon, di ba, nilabas nila yung testimonya ni Madriaga. Okay, na kesyo, binibisita siya ni Sara. Yun ang mga kadyutahan ni Madriaga na sabi ko nga sa inyo, na yung isang bumaliktad, okay? Na dating nalilimahid na binibigyan ko lang panggamot, binibigyan ko ng pangkain, ayun pumapasok sa loob ng ng bilib ng kulungan. So ngayon gagamitin nila laban kay Inday Sara. Okay? Sinasabi dito na gagamitin daw nilang grounds for impeachment laban kay Inday Sara yung testimonya ng Ramil Madriaga. Okay? Ngayon, di ba, naglabas sila ng mga picture, na pinapalabas na close sila ni Inday Sara. At sinasabi dito sa grupo ng mga bangag, inaantay lang daw nila yung next month para mag-refile sila laban kay Inday Sara ng impeachment complaint. Okay? Then sabi ng mga makakaliwang party list na ito dapat ang tinutuligsa ng gobyerno ng mga makakaliwa na traidor sa ating bayan. Naghihintay din sila ng desisyon ng Korte Suprema doon sa kanilang appeal. Di ba? Yung sa kanilang appeal, yung kanilang mga reklamo na i-reverse yung desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional yung ginawa nilang articles of impeachment. Okay, according to the makakaliwang grupo, itong mga kabangagan, mga kaliwa, mga kababayan, na kung sakali daw i-reconsider ng Supreme Court yung desisyon o i-reverse, which is I doubt it, ibig sabihin daw tuloy-tuloy yung trial sa Senado, but pag hindi, i-refile nila. Alright? Then, ang sinasabi ng mga kaliwang julul na since pag hindi pa daw, hindi pa lumabas by Feb, okay? Ano yun? By Feb yung desisyon, paplanuhin na nila at pag-uusapan na nila na tuluyan nila si Inday Sara sa kanilang impeachment complaints. Alright? Diba? Dahil ang sabi ni Madriaga doon, sinasangkot niya si Inday Sara sa Pogo, na kesyo nag-fund daw ng campaign. Sabi ko nga, ang nakinabang sa Pogo ay si Bangag Jr., si Lisa Tanas, at may nilabas na tayong issue dyan, may nilabas na tayong in-expose na natin yan, may video pa, may picture pa, na si Bangag talaga ang nakinabang sa Pogo. Kaya kung meron mag-file sana ng impeachment, laban kay Bangag. Si Bangag ang nakinabang sa Pogo, hindi si Inday Sara. Well, anong ine-expect natin? Talagang ito ay pag tutulong-tulungan nila si Inday Sara. Alam nyo, I hope
yung mga kaalyado ni Inday Sara, for sure may mga kaalyado pa siya sa Kongreso at Senado, dapat talaga filean din ng impeachment si Bangag. Kasi harap-harapan yung graft and corruption, plunder, betrayal of public trust. Ano yung betrayal of public trust? Katulad na lamang yung hindi per se na yung pagkikipagtsuktsakan ni Bangag, yung pagbubuli sa kanya, 'di ba? Yung sexual activity ni Bangag, hindi naman grounds talaga for impeachment 'yon. Kasi sariling kapokpokan nila 'yon o kalibugan nila 'yon, hindi 'yon grounds for impeachment. Pero ang hinahabol natin dito, yung money laundering at yung pagnanakaw nila sa pera ng bayan using pera ng bayan. Nung nag-travel ba si Bangag sa San Francisco noong 2023, nung APEC Summit, ginastos niya ang pera ng bayan. Dahil pera ng bayan, yung ginagastos nila, confidential fund, Office of the President, di ba? Lagi taon-taon may confidential fund, yung ginagastos nila. Hindi natin sila papailan dahil pinapasukan ni Bangag. Okay? Ito pa pala yung kandila. Okay? Ito. Green pa yung kandila. Ay, cute ng kandila ko, mga akla, oh. Okay? Ayan. Green na green. So dahil pinasok, medyo maliit ito. It's not too big. Di ba? It's not too big. So dahil, ito. Ito siguro. Alright. So dahil ito, tubig na ba ito sa'yo, Bangag? So ito, hindi porket pinasok ni Bangag, nagpapasok si Bangag ng tubig. Tubig na ba ito kay Bangag? O ito, yung flashlight. So, porket ito ay pumasok sa buli niya ay grounds for impeachment na no. We all know that. Na yung sexual activity ni Bangag, hindi yun grounds for impeachment kasi personal kajotahan niya yun. But, ang question, nag-travel si Bangag from the Philippines gamit ang pera ng bayan, then ang binayad niyang 2.3 million kay Mr. Tubig, alright? Yun yung grounds for impeachment. Yung ginastos nila, pagkain nila, pang-hotel nila, yung ginastos sa mga PSG, dahil inabuso ang kapangyarihan, yun yung grounds of impeachment. Pasok ang ano dito, ang graft and corruption. Ang pag-plunder, well, maliit lang yun, 2.3 million. Ang plunder niya is what? Yung pinasabog ni Zaldico. So kung meron dito dapat file ng impeachment case, ay si Bangag yun. Hindi si Inday Sara. Di ba mga palangga, Feb 25 will be the end of Marcos Jr. administration. I hope Jack Sparrow talagang matapos na yung mga yan. So ngayon, ito yung mga ginagawa ngayon. Ano to? Makapag-hikaw nga. Okay. Bako lang hikaw ngayon. So ngayon, ito ngayon ang ginagawa ng mga, dahil February na, sinabi naman nila yun, di ba? Sinabi naman nila na hindi nila tatantanan si Sara. Okay? So sabi ko nga, kung merong grounds for impeachment, mga kababayan, kundi ang mga Bangag. Ito ang ginagawa nila. Sabi ko, kasi may mga sinasabi na, kay Mamarlika, diya kasi din Chase, pinagkikialaman yung kadyutahan ng mga Bangag. Ganyan-ganyan. Parang, bakit hindi pa kayo nakipagtsuktsakan? Syempre nakipagtsuktsakan kami. Diba? Pero sa mga partners namin, hindi sa kung kanino lang na magbabayad ka ng 2.3 million katulad ni Bangag. Yes, plunder and graft and corruption, impeachment against Bangag Jr. Yesterday once more. Yan dapat, hindi si Sara. Well, hindi talaga nila tatantanan si Sara, mga kababayan, dahil nga alam nila na very, ang tawag dito na very powerful nga ang trust rating ni Inday Sara. So, yan ang aabang-abangan natin. And I hope talaga sa maging totoo lahat na sa itong panahong ito, itong 2026 ay malipol na natin sila. Dahil lahat ng grounds na kay Bangag na. Lahat yung polboroni. Yung pagpupulburon niya. Alam nyo, hindi ko alam at wala pang gumagalaw. Dapat dyan sa mga kakampi, not only ni Inday Sara, kung para kayo sa Pilipino, sa Congress or sa Senate, may mag-file ng impeachment complaint. Hindi ba nag-file si Congressman Miao? Kasi ganito yan. Okay? Let's say, for example, may nag-file ng impeachment complaint. Although, well, tapos gagamitin yung pagpupulburo ni Bangag. Okay? Dahil sa head of state, hindi ka dapat pupulburo ng harap-harapan at hindi ka dapat adik dahil bawal yan.
Okay? At pinoprotektahan mo ang katulad ni Sayarot. Di ba? Kasama niya pa sa New York. Hindi po pwede yan yung mga nasasangkot sa droga ay kaya kasama mo. Then, yung kay Tantoco, sino ang nagbitbit ng mga pulburon gamit ang Office of the President's Budget? So yun yung mga ganun. Yun ang mga powerful sana sa impeachment. Then, pwedeng gamitin yung video ko na inilabas, di ba, na nagsisingot siya. Doon natin mapatutunayan sa impeachment court, impeachment trial, na kung si Maharlika ba ay nagsasabi ng totoo. Kasi, ipipresent natin ang authentication. And aside from that,